Oh, ito mga kababayan. Sabi nga, ito mga kababayan, natatawa ako kay Ping Lacson eh. Ah, mga kababayan, natatawa ako kay Lacson. Bakit? Ah, mga kababayan, hindi tinatantanan ni Ping Lacson si Marcoleta. Putragis na yan. Ping Lacson, no? Alam mo si Ping Lacson, mga kababayan, grabe kung bumana to, no? Seryosong banat, pero tago sa buto eh. Alam nyo, ginisa na si Marcoleta, may kaso na. Kinasuhan na, aarestuhin na, binanatan pa rin ni Ping. Grabe to si Ping Lacson, mga asar. Eto, pakinggan. Mga kababayan, hindi pinapalagpas ni Ping Lacson. Grabe si Ping Lacson, no? Sabi ko talaga, ito si Ping Lacson, pag ito yung naging kaaway mo, professional na kaaway to eh. Pag ito naging kaaway mo, maihikan lang sa salawal. Ito, mga kababayan, wait lang po ha. Pag ito naging kaaway mo si Ping Lacson, maihi ka sa salawal sa sobrang inis. Ito ha, mga kababayan. Pakinggan mo ha. Si Marcoleta, natatawa na ako. Pakinggan nyo. Ito, mga kababayan, pakinggan nyo ha. Belly is Wait the lang, may hardest ads lang. part for women over 50 to tone up. How many crunches are you doing? None. I don't believe you. No. Dahil umano sa sariling bibig, kaya nahaharap sa kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta. Biruin nyo ha, dahil sa sariling bibig. Alam nyo si Ping Lacson, sana may anak si Ping Lacson na susunod sa kanyang yapak. Grabe si Ping Lacson. Sa totoo lang mga kababayan, tawang-tawa ako kanina nung pinakakinggan ko itong balita ng bilyonaryo. Handa naman kaya ang Senado sakaling umantong ang kaso sa pag-aresto? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Posible raw mauwi sa reverse trial ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Yan ang nakikita ni Senador Panfilo Lacson kung matutuloy sa full-blown trial ang kaso na isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Reverse trial ang tawag sa legal procedure kung saan ang akusado ang siyang unang maghaharap ng ebidensya matapos ang pag-amin sa mga isinasakdal laban sa kanya. Sabi ni Senator Lacson, posibleng manood na lang ang mga piskal habang mismong si Marcoleta ang makikipagtalo laban sa ebidensyang siya rin ang naglatag. Imagine ninyo ha. Imagine ninyo mga kababayan. Alam nyo yung parang nagisa ka sa sarili mo mantika. Nanunoon na lang daw ang piskal na si Marcoleta, nilalabanan niya yung sarili niyang bunganga. Halimbawa, ngayon, ilalatag ngayon ni Boying yung ebidensya. Ito po yung sinabi ni Marcoleta. Kaya po siya nakakasuhan. Ngayon, kakalabanin ni Marcoleta yung kanyang mga sinasabi na ebidensyang ipinipresent ni Boying sa piskal. Parang tanga. Sabi ko talaga, grabe naman to si Ping Lacson. Maawa ka naman kay Marcoleta. Naku, mapapanot na talaga yan sa sobrang stress. Pakinggan nyo ha. Sabi ni Senator Lacson, posibleng manood na lang ang mga piskal habang mismong si Marcoleta ang makikipagtalo laban sa ebidensyang siya rin ang naglatag. Mistula raw kasing gumawa si Marcoleta ng isang admission against interest sa telebisyon nang aminin niya na tumanggap siya ng mga cash donation para sa kanyang kampanya sa pagkasenador habang nagsisilbi bilang kongresista, ngunit hindi niya ito idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Una nang tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nonsense at sadyang pananakot sa mga bumabatiko sa gobyerno ang isinampang plunder case laban kay Marcoleta. Malinaw niya itong panggigipit at injustice dahil magsisilbi umano itong babala sa lahat ng tutuligsa sa gobyerno. Sabi pa ni Cayetano, inaasahan na niya at ng mga kaalyadong senador sa minorya tulad ni na Senator Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada at Ronald Bato de la Rosa na makaranas sila ng panggigipit. Matapos isiwalat na ang tunay na mastermind sa katiwalian sa flood control projects ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Tumanggi namang magkomento si Senate President Win Gatchalian sa kasong kinakaharap ni Marcoleta. Pero pinaghahandaan niya ng Senado ang lahat ng senaryo sakaling humantong sa pagpapaaresto ang kaso ni Marcoleta. Kita nyo mga kababayan. Parang ano ko dito parang alam nyo, sa mga hindi nakakagit sa sinabi ni Lacson kanina, na ganito saan ba yun? Ito ba yun? Ito Sabi ni Senator Lacson, posibleng manood na lang ang mga piskal habang mismong si Marcoleta
ang makikipagtalo laban sa ebidensyang siya rin ang naglatag. Ang ibig sabihin ni Lacson dyan, sa mga hindi nakakagets, ganito yan. Alam nyo yung, alam nyo yung nakahiga ka, ha? Tapos may salamin dyan sa harapan mo. Tapos nakatulog ka. Pagising mo, nakita mo yung hitsura mo, natakot ka. Ganon ang mangyayari kay Marcoleta. Alam mo yung natutulog ka tapos may salamin nakaharap sa'yo. Tapos pagkagising mo, kita mo, hitsura mo, nagulat ka. Patangin na. Ping Lacson, no? Pwede naman i-short na lang, ba't pahabain pa? Di ba? Dapat ang post ni Ping Lacson, ito si Senador Dante Marcoleta, parang ano to natutulog. Tapos, yung katabi niya, malaking salamin. Nung nakapikit siya, tulog siya eh. Pagkagising niya, nakita niya yung hitsura niya, nagulat siya. Ang tawag niya, natatakot siya sa sarili niyang mukha. Kaya sabi nga, naglalatag si Buying ng ebidensya. Manunood na lang si Buying at ang piskal kung paano ni Marcoleta kalabanin ang ebidensya na siya rin naman nagsasalita. Di ba? Parang ganun eh. Yung pagdaan mo na alimpungatan ka, may nadaanan kang salamin, taw sabi mo, ay, nagulat ka pero mukha mo pala. Utang inag yan. Yun ang yun ang yun ang paintindi nun. Or else, yung naggigisa ka sa sarili mong mantika. Or pangalawa, yung nagtitinda ka nga, ang benta mo na puro sukli. Di ba? Yung nagtitinda ka pero wala kang kita kasi naubos sa sukli. Nagets nyo na mga kababayan. Yung nagtitinda ka, siyempre may sari-sari store ka. Nagulat ka na lang naubos yung paninda mo, wala kang kita. Bakit? Naubos sa kakapanukli. Patang inang yan, Marcoleta. Tigil-tigilan mo yan, Marcoleta. Alam mo, napapahamak ka eh. Sa katangahan yan eh. Diba? Katangahan yan, mga kababayan. Ito yung sunod, mga kababayan. Tawang-tawa ko kay Ping Lacson kanina. Ito, mga kababayan, ako. Pakinggan natin. Pakinggan natin, mga kababayan, may isa pa. May ads lang. Wait lang po. Kumpiyansang Office of the Ombudsman na napo-convict si Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa sa kasong plunder. Patay! Kabilang sa mga ipinunto nito, ang umano'y kahina-hinalang deeds of donation at pagbabayad ng donors' taxes sa senatorial campaign ni Marcoleta. Ang Nako. detalye sa Agenda Weekend Report ni Almar Ako. Ma'am Arlene Murriano, hello po. Inilatag ng Office of the Ombudsman ang mga hawak nilang mga ebidensya, kaya kumpiyansa silang makukonvict sa kasong plunder sina Senador Rodante Marcoleta at private respondents. Convict. Pag na-convict, kulong. Pag nakulong, walang piyansa. Plunder yun eh. Na dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray sa 37 pahinang complaint ng Field Investigation Bureau ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. Inihain sa Sandigan Bayan, kabilang sa tinukoy ang deeds of donation na nakapagtatakang isinagawa sa isang notary public sa opisina ng Senador na Marcoleta, Julian Reyes and Velis Law Offices sa Pasig City noong January 2025. Makikita niya ang kaparehong format, contents, maliban lamang sa magkakaibang halaga na 30 million pesos mula kay dating anak kalusugan Representative Defensor, 25 million pesos kay Viray at 20 million pesos na donasyon mula kay Espiritu para Laag ni sa Richel, senatorial may bid gabi ni Marcoleta. Habang ang pagnotaryo Laag ni Richel, mayong gabi. Kita nyo mga kababayan, talagang kumpiyansa na makukonvict si Marcoleta, si Mike Defensor at yung dalawa pa. So sa madaling salita mga kababayan, naku, mukhang hindi talaga, mga ABS-CBN employee, magbunyi kayo ABS-CBN employee, 11,000. Magbunyi kayo. Mag-party-party. Magsaya. Nabawi nyo na ang hustisya. Nakulong na ang nagpahirap sa inyong pamilya. Biruin nyo mga kababayan.
Si Mike Defensor may kasong qualified human trafficking. Wala ding pa ano yun, walang piyansa. Tapos may kasong plunder. Tangina, bigat. Mukhang ilang years po ba ang human trafficking? Ilang years din, reclusion perpetua ba yon mga kababayan? Itong qualified human trafficking, pagkakalam ko, reclusion perpetua ito eh. Habang buhay na pagkakulong ito. Pati itong plunder, habang buhay na pagkakulong ito. Di ko lang sure ha. Kasi walang piyansa to eh. Inadouble. Actually mga kababayan, boot siya si ano dito eh. Boot siya si Mike Defensor eh. Mabubut siya talaga siya. Kulong siya, may kaso siya sa NBI. Kulong siya, may kaso siya sa ombudsman. Talagang, iyakan na. Kaya nga, nang dadamay si Mike Defensor eh, mga kababayan. Sabi nga niya, kung kasuhan man kami, bakit hindi kasuhan si Bongbong Marcos? Patay. Naman, noong November 15, 2025, ang pagbabayad ng donors taxes ginawa naman noong December 2025 bago naghain ng kanyang omnibus motion si Marcoleta sa COMELEC kung saan pinasasagot siya sa zero declaration sa kanyang statement of contributions and expenditure. Oh, 'di ba Ma'am Arlene? Oh, lifetime imprisonment. Kaya nga, 'di ba Ma'am? Ano siya, reclusion perpetua habang buhay na pagkakakulong talaga. Grabe no. Alam nyo, at totoo lang, pag itong lahat ng mga dumikit kay Sara na minamalas at nakasuhan at makukulong, magdasal kayo araw-araw. Magdasal kayo ng Ama namin, himaya ka Maria na puno ka ng grasya. Araw-arawin ninyo na si Sara manalo sa impeachment at maging presidente para mabigyan kayo ng pardon, makalaya kayo. Kasi kung si Sara hindi manalo sa impeachment at hindi maging presidente, putang ina, habang buhay kayo makukulong dyan. Ipanalangin ninyo na si Sara Duterte maging presidente sa 2028. Kasi kung hindi, malamang sa malamang, kapag liberal, politician ang maging presidente na papalit kay BBM, utang ina nyo, mabubulok talaga kayo. ito real talk lang ha. Kapag ka ang presidenteng papalit kay Marcos ay liberal, mabubulok talaga sila. Bakit? Tinatandaan ng liberal. Si Jinggoy pinakulong nung na presidente, si Digong pinalaya. Si Bong Revilla pinalaya. Liberal ang nagpakulong noon, si Pinoy. Ngayon, nung na presidente si PBBM, pinakulong ulit. Huwag niyong pangarapin na liberal politician ang maging presidente. Utragis, hindi talaga kayo makakalaya. 40 years. Buhay pa kaya sila noon, ma'am? Si Mike Defensor na magsi-60 na to plus 40, 100 years old. Digo nga, isang utot na lang mamamatay ni. Sa totoo lang, ipagdasal ninyo mga DDS na araw-araw si Sara ang maging presidente sa 2028 para makalaya itong mga to. Kasi pag walang amnesty at pardon, hindi makakalaya to. Pero kung liberal politician ang maging presidente, putang ina, hindi makakalaya itong mga to. Mabubulok to sa bilangguan, maniwala kayo sa akin mga kababayan. Pag sinabi nating liberal, galit sa kurap yan. Magbigay kayo ng liberal politician na may kasong korupsyon. Magbigay kayo ng liberal politician na may kasong korupsyon. Wala. Diba? Kaya pagka liberal politician ang maging presidente, papalit kay Marcos Jr., hindi makakalaya itong mga to. Maniwala kayo mga kababayan, hindi makakalaya to. Marcoleta, Mike Defensor, Jinggoy, Cheese, Joel, naubos talaga lahat yan. Mga kababayan, ubos talaga lahat yan sila. Mga kababayan, ganun lang po yun, kasimple. So, yun lamang po mga kababayan. Yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Talagang, sabi nga ni Amy, talagang wala naman talagang lusutan. Kung may pananagutan man, talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. Makulong talaga. Sabi ni Amy yan. Pero nagtaka ko kay Amy, bakit ngumingiwi-ngiwi din siya, no? Mga kababayan, talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. Bakit ngumingiwi-ngiwi din sa Amy? Yung anak ka niya gano'n, no? Ganun.
Akala ko ba si BBM ngiwi? Bakit yung anak niya mga ganun? Napapansin ko yan. Wala akong sinasabi ha. Tatanong lang, mannerism na ba nila yan? Mannerism na ba niya yon? Ganun si Amy. Talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. Pero yung anak niya, mas matindi yun. Gumagano, no? Umuugat dito eh. Si BBM, hindi ko naman nakikita ang ganyan eh. Makikita ko lang si BBM, lumulunok. Kasi nga, yung nakaraan may sipon siya. Alam nyo naman si BBM, mabilis kapitan ng sakit kasi nga, tandaan nyo, isa na lang kidney niyan. Tsaka may edad na. Yung immune system niya, kapag, actually kasi mga kababayan, kapag yung tagalinis kasi sa immune system mo ay makulang na, mabilis kang magkasakit. Kaya, gumaganon siya, lumulunok. May sipon eh. Pero si Amy, wala naman sipon yan. May kompleto yan eh. Kompleto kidney yan. 6 kidney yan eh. Andito nga yung 2. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.